Go. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Hold the truth in righteousness. Wikang Tagalog, sapagat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga nagsisawata ang katotohanan ng kalikuan. Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanila. So tayo po ay pagpalain ng Diyos. Be seated. Okay, magandang umaga sa bawat isa. Dito na po tayo sa ating mensahe ngayong umagang ito. So tandaan natin ito mga kapatid, bilang paumpisa, tayo po inilikha ng Diyos, hindi tayo galing sa hayop ha. Hindi po tayo mga hayop. Hindi rin tayo highest form of animal. Tayo po ay mga tao. Amen? Tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pag sinabing wangis, may damdamin. Amen? May pangunawa, marunong magmahal. Tama? Nasasaktan, may pakiramdam sa kapwa. Ang hayop walang ganun. Tayo may kaluluwa, may espiritu, may katawan. Yung hayop wala. Meron sila buhay lang at yung katawan nila. Pag sila'y namatay, yung buhay nila, tigil lang. Yung katawan nila, mabubulok sa lupa. Pero tayo, kakaibang tao. Dahil tayo ay tripartite, meron tayong katawan, may kaluluwa, meron tayong espiritu. Pag namatay ang tao, diniscuss ko na po ito sa inyo, tama? Yung katawan, babalik sa lupa. Yung kaluluwa, kung si Kristo'y tinanggap mo, langit ka, diretso yun doon. Wala rin pong purgatorio ha, hindi po totoo yun. At wala na rin pong paradise. Meron na lang po langit, lupa, tapos impyerno. Wala pong limbo, hindi po totoo ang limbo, hindi rin po totoo ang purgatorio. Ang Diyos po hindi nagpupurga, siya po yung nagpapatawad. At wala kang mababasang limbo tsaka purgatorio sa Bible kahit bali-baligtarin mo ito. Ito po yung 3 beses ko nang nabasa yung Bible. Ni isang word na purgatorio wala. Pero marami dyan, earth, meron dyang earth. Meron dyang land, meron dyang heaven, may hell, may lake of fire. Pero walang purgatorio, walang limbo. Kahit si Pedro, si Jesus, kahit po si Mary, walang binabanggit ditong purgatorio. Alam niyo bang purgatorio? Salitang Latin, purgatorio. Purga, ibig sabihin ng purga, linisin. Torio ang wallet o pitaka. Ano laman ang pitaka, wallet? Bakit ang Roman Empire? Kailangan ng pera, pambili ng sundalo, baril, balat, iba pa. O kaya sila yung Council of Trent ng gano'n ng katuruan na magpurgatorio. So lahat ng nasasakupan ng mamayan ng Roman Empire, kailangan purgahin yung kanilang wallet at bulsa. Purgatorio. O i-search nyo kung tama si pastor, tama ako. Ayun ang purpose nun, pero hindi po totoo may purgatorio. Wala pong purgatorio. Meron po lupa, may impyerno, may lawa ng apoy, may langit. Okay? So sabi ng Diyos mga kapatid sa Psalms 45 verse 6, Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of Thy kingdom is a right scepter. Sa wikang Tagalog, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang sentro ng kaganapan, ang sentro ng kaharian. Meron ba kayo na-encounter ng mga tao muntik nang mamatay? Ilang araw nakatulog, tapos nung nagising, uhaw na uhaw. Alam mo, kung meron kayong kakilala, pare-pareha sila ng sinasabi. Nakakita ako, napakaliwanag, na ako'y silaw na silaw. At kinausap ako ng Panginoon. Ewan ko kung naka-encounter na kayo ng ganon. Sa YouTube, ang dami. Halos pare-pareha sila ng sinasabi. Sinundo ako ng anghel. Talagang may anghel naman talaga tayo. Meron tayong mga guardian angels. Hindi po masama yun. Marami yan. Actually, isa dyan sa YouTube, halos magkakahawig sila. Inabot ako ng Panginoon. Ako'y nakakita ng napakaliwanag. Silaw ako. Sinamahan ako ng Panginoon. Pagkatapos, pinabalik niya ako sa lupa. Halos magkakahawig sila ng sinasabi. Mga kapatid, totoong may Diyos. Amen? Ang sabi ng ating Panginoon, no, sa Psalms 45 verse 6, sabi ni Haring David, ang trono mo, O Diyos, ay magpakailanman. Isipin mo, magpakailan-kailanman. So tandaan natin ito mga kapatid, merong dakilang Diyos na naglikha sa atin. Amen?
Hindi rin tayo si maganda at si malakas. Alam niyo ba yung anong yon? Anong tawag doon? Alamat. Diba? Alamat ni maganda at ni malakas. Na si maganda at si malakas daw ay lumabas sa kawayan. O kwentong alamat lang, kwentong kutsero lang, kwento-kwentuhan lang. Hindi naman totoo. Pero ang Bible po ay totoo. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. At bakit tayo nilikha? Unang-una para sambahin ng Diyos. Pangalawa, para paglingkuran ang Diyos. Para bang ako, inventor ako. Okay. Nag-invento ako nitong tablet. Anong purpose? Para ba lumuhod ako sa tablet na to? Mali eh. Ito'y ginawa ko para magamit ko. Tama? Pag nakagawa ko nito, ay, nakakatuwa naman, nagawa ko to. Di ba nalulugod ka? Tama? At itong tablet na to dapat maglingkod sa'yo. Amen? Hindi ikaw ang lulod sa tablet na ito. Parang ang cellphone. Ang mic, ginawa to para hindi natin luhuran. Ginawa to para magpagamit sa atin. Tama? Lumakas ang boses natin. Ginawa ang sopa para tayo may upuan. Hindi tayong uupuan ng sopa. Nakuha niyo mga kapatid? At hindi rin tayo uupo sa sopa. Ay luluhod sa sopa. Sopa lang yan eh. Nakuha niyo mga kapatid? Nilikha daw tayo ng Diyos, una, para sambahin siya. Pangalawa, nilikha tayo ng Diyos para paglingkuran siya. That's it. Kasi pag tayo po'y pumanaw na sa mundong ito, pag nasa langit na tayo, talagang sasamba tayo doon sa Diyos eh. Talagang paglilingkuran natin ng Diyos doon. Dito, practice pa lang itong ginagawa nating awitan na to. Practice pa lang po ito. Yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, practice pa lang po ito. Kasi doon talaga tayo tunay na sasamba at maglilingkod sa Diyos, sa Kanyang trono. Doon tayo papunta eh. Okay? Next. Sabi sa Psalms 47 verse 8, God reigneth over the hidden. God seated upon the throne of holiness. Sa wikang Tagalog, ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nauupo sa Kanyang banal na luklukan. So sabi nito, ang Diyos ay naghahari sa bawat bansa. Abay, kung meron man tayong presidente o sino mang pinuno ng bayan, pinuno sila. Pero tandaan natin to, ang Diyos ang naghahari pa rin sa bawat bansa. Kung ang pinuno ay mabuti, abay, malulugod ang Diyos sa kanya. Pero halimbawa, ang pinuno ay masama. Makinig kayong tatlo. Kayong magkakadikit dyan. Ayoko mag-special mention ng pangalan ha. Makinig kayo, kanina pa kayo nag-uusap-usap eh. Katabi nyo bisita, tapos kayong tatlo nagkikwentuhan. Mahiya naman tayo. Amen? Bisita natin, nakikinig, kayo nag-uusap. Makinig. Okay? So sabi nito mga kapatid, ang Diyos ay namumuno, no? Ang Diyos ay naghahari sa bawat bansa. Kung halimbawa, ang presidente natin ay matuwid, kakampi niya ang Panginoon. Nalulugod ang Diyos sa matutuwid, tama? Pero kung halimbawa ang pamahalaan natin ay baluktot, no? Hindi natutuwa ang Diyos doon, mga kapatid. So sapagkat ang Diyos ang siyang naghahari sa bawat bansa. Okay, subali, ano nangyari? Nilikha ang tao ng Diyos upang sumamba, tama? At maglingkod sa Kanya, pero may nangyaring hindi maganda. So, balikan natin yung una nating mga magulang. O, di ba? Dati, kasama nila ang Diyos eh. Kausap nila sa garden ng Eden eh. Ano kaya nangyari? Ano kayang ba't sila nakaganyan? Ano bang itsurang meron sila? Bakit kaya sila nakaganon? Sa palagay nyo, merong nangyari? Wala. Pinalaya sila sa garden ng Eden. Si Eva at si Adan. At nakita nyo may anghel na yun, may anghel oh. Lumiliwanag, may espada na lumiliwanag. Kasi dati mga kapatid, ang ganda ng buhay sana nila Eva at Adan. Sa garden ng Eden, mas maganda pa sa klima ng Baguio at klima ng Tagaytay. Kasi noong time na yun, wala pang ulan eh. Mist lang, hamog lang. Talagang, yung mga halaman, walang pesticides, wala pang mga uod nun, wala pang mga kuto, wala pang mga lisa, wala pang mga tinikno ng halaman. Ang mga hayop, ang babait, kahit crocodile yan, kahit dinosaur yan, mababait na hawakan nila lahat. Kasi si Adan ang binigyan ng kapamahalaan ng Diyos eh. Pero nung sila'y nagkasala sa Diyos, sumuway sila, na huwag nilang gagalawin yung bunga at titikman, kakainin yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. Yung puno yun, yung bunga nun, kinain nila. So nabuksan ang kanilang mga mata,
Pumasok ang kasalanan sa tao, nakita nilang isa't isa, walang damit. Ang ginawa nila, mga kapatid, kumuha sila ng dahon ng triigos. Pinagdikit-dikit nila, tinapal sa kanilang katawan, binalabal. Sabi ng Panginoon, hindi tama yan, ginawa niyo. Ginalaw niyo yung hindi ko pinapakain, oh. Opo. Paano sinabi ng Panginoon kay Adan? Adan, ikaw ang lalaki. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Sinabi ng Panginoon sa kanya, sumpa. Ikaw mula ngayon, hindi ka na pipitas-pitas lang. Magpapawis ka. At sa pawis mo, magbubungkal ka ng lupa at sa pagpapagal mo, kakain ka. Sarap sana ng buhay nila Adan dati kung di nagkasala, no? Pitas na lang ng pitas. Hindi na magtatrabaho sana. O si Eva, nung sumpa ng Diyos binigay ka sa babae, mahihirapan ka manganak. Magpapasakop ka sa iyong asawa, susunod ka sa iyong asawa. Madali bang mga anak, mga nanay? Nakakaawa. Kayo mga young people, huwag kayo magmamadali mag-asawa, mga babae at mga lalaki. Wag muna. Magtapos muna ng pag-aaral. Amen? Ngayon, pag meron ka ng pambili ng diaper, pambili ng gatas, pampa-ospital, pangkasal, sige, mag-asawa ka na. Di ba, Mayla? Pero kung wala pa, nasa poder ka pa lang ng nanay mo at tatay mo, pinapakain ka pa, pinag-aaral ka pa, anak, wag muna. Magiging tatay ka rin. Kalma lang. Sabi nga ng kawit mo, kalma lang. Kalma. Pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, meron ka na magandang trabaho, meron ka na may pagmamalaki sa babae, makakapili ka pa ng matinong babae. At sa mga babae, mabuting lalaking Kristiyano, makakapili pa kayo. Mag-pray lang kayo muna. I-reserva nyo muna yung mga sarili nyo sa mga mapapangasawa nyo. Kay lalaki, i-reserva mo yan. Huwag mo ibibigay kung kaniko. Kung kayo babae, huwag mo ibigay yan. Alagaan mo yung katawan mo. Ibibigay mo yan sa taong nilaan sa'yo ng Panginoon sa tamang panahon. At dapat nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi bubuo kayo ng pamilya eh. O ikaw, gusto mo maging problema ng barangay yung mga anak mo pag nagkaanak ka? Gusto mo asa ka sa gobyerno, ayuda? Kahiya ka, Kristiyano ka. Hello? So mga kapatid, pinaalis sila sa Garden ng Eden. Bakit? Sumuway sila sa Diyos eh. At dahil doon ang kasalanan ay pumasok sa tao. Kaya nga no wonder ang titigas ng ulo natin eh. No wonder nung bata ako, nagmura ka, nakipag-away ka, gumawa ka ng mali, tama? Kasi nga dahil sa kasalanan ng ating mga magulang, napasa ito sa atin, pumasak ang kasalanan sa atin. Lahat ng kamalian pumasok sa atin. Kaya no wonder, sabi ng Bible, tayo ay nagkasala. So 5 bagay, sabi dito, 5 facts about life. Okay, sabi diyan, una, you are a sinner. Lahat po tayo nagkasala. Sino sa atin hindi nagkamali? Taas ang mga kamay. Si Isabel, hindi ka nagkasala? Ulitin ko. O, sino sa atin hindi nagkasala? Taas ang kamay. Hindi nagkasala. O, sino sa atin na nagkasala? Taas 2 kamay. Lahat tayo. Baka nga siguro mas madumi pa ako sa inyo dati. O, diba? Baka mas lusak pa yung buhay ko sa inyo dati. So mga kapatid, sabi ng Bible, tayo po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. O yan ang tao, di ba? Problemado, di ba? Addiction, di ba? Sarili iniisip, di ba? Panunuya sa iba, panlilibak sa iba, mukha ng pera. Wala nang mahalaga sa kanya kundi pera at iba pa. Mga kapatid, ang kasalanan po iba-ibang uri, maraming anyo. Hindi ko na sasabihin pang iba. Pag sinabing kasalanan, ito po ay labag sa batas ng Diyos. Nakuha po mga kapatid? Okay, pangalawa sabi diyan mga kapatid, tayo po ay, dahil sa kasalanan, ang tao ay nakatakdang mamatay. Alam niyo ba kung hindi nagkasala si Eva at Adan, wala sanang kamatayan ng tao. Kaya magtataka ka, si Adan nabuhay ng 900 na taon. Totoo yun, Pastor? Oo. Meron siyang anak na nabuhay, si Methuselah, lalaki yun. Nabuhay siya ng 969 years, mga kapatid. Si Noah, nasa 900 din si Noah nung nabuhay. Ngayon, ang buhay ng tao, abay mapalad ka pag umabot ka ng 80. Tama?
Pag umabot ka ng 70, praise the Lord. Pag umabot ka, pero bibihira, umabot ng 80, 90, 100, tama? Bilang mo na lang sa mga daliri mo. Bakit nagaganon pa sa umikli ang buhay ng tao? Dahil sa kasalanan. Ang kasalanan po, may iba-ibang anyo. Basahin natin yung iba. Okay. Kung ang magulang, natutuwa bang magulang sa mabuting anak? Mga nanay, tatay, ulitin ko. Natutuwa bang magulang sa mabuting anak? Opo. Tama yun. Natutuwa bang magulang sa anak na gumagawa ng kalokohan, sakit sa ulo sa magulang? Natutuwa bang magulang? Ang Diyos din, mga kapatid, hindi po natutuwa sa kasamaan. Hello? Basahin natin yung verse 18 Romans 1. Nakasulat na po sa unahan. Sabi niyan, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag sa kalangitan laban sa mga gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng karumihan. So mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Totoo yan, parang magulang mo marunong umibig. Pero kung ang tao ay umiibig sa mabuti, ganun din ang Diyos. Kung ang tao ay ayaw sa kasamaan, ang ganun din pong Diyos, mga kapatid. Hindi po siya nalulugod sa mga gumagawa ng kasamaan at karumihan. Sabi niya sa 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Sapagkat nahayag ng Diyos sa kanila. Sa mga taong patuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan, kasalanan, makinig, hindi sa'yo natutuwa ang Diyos. Iba tayo mga magulang, isa pa, hindi ka na nakakatuwa, di ba sa mga anak natin? Sige, isa pa, bibinggo na ka na sa akin. Sige, last na lang. Binibigyan ka pa ng warning ng magulang mo eh. Abay mga kapatid, ganun din po Diyos, hindi po siya natutuwa sa mga gumagawa ng masama. 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sasabihin ng tao, walang Diyos, yung ibang tao, di ba? Hey, naka-encounter na kayo ng ganung tao? Pastor, ateista po ako. Hindi po ako naniniwala sa Diyos. Hindi ka naniniwala sa Diyos, tingnan mo yung kalangitan. Sino gumawa? Kaya mong gawin yan? Yung mga halaman na yan, kayang gawin ng tao? Sabihin mo, walang Diyos? Yung ikaw mismo, kaya mong gawin sarili mo? Mga kapatid, sabi ng Bible, mangmang silang mga nagsasabing walang Diyos. Mga biu-biu sila. Yung mga taong ayaw maniwala sa Diyos, yung sinasabi nilang walang Diyos, kawawa sila. Ang sabi ng Bible, sila ang tawag sa kanila, mga mangmang, higit pa sa biu-biu. Okay, 21, sabi niyan, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Alam nilang may Diyos, pero ayaw nilang tanggapin na may manlilikha. Alam nilang may Diyos, pero ayaw nilang sumamba sa Diyos. Alam niyo ba, kahit nga mga sunflower mabuti pang, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, mabuti pang ang sunflower, tumitingin sa sun Alam niyo sunflower, kung nasa ng araw, gumaganon siya. Buti pa nga ang sunflower kaysa sa'yo, na hindi naniniwala sa Diyos. Alam niyo, may mas mataas sa Kanya, may manlilika sa Kanya. Alam niya, dumidepende siya sa liwanag ng araw. Buti pa yun, ikaw, sasabihin mo, walang Diyos, mangmang ka. At ang mga mangmang, mamaya, kung saan pupunta, tatamaan dito yan. 21, because that when they knew God, yan. 22, sabi diyan, professing themselves to be wise, they became fools. Ayan sa wikang Tagalog, sila yung mga nagmamarunong, pero sila yung mga mangmang. Siguro sa sarili nila, matalino sila, sa sarili lang nila. Pero sa harapan ng Diyos, yung mga taong nagsasabing walang Diyos, ang tawag sa kanila ng Bible, o ng Diyos mismo, ay mga mangmang. Okay, 23. And change the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man. O ito pa, malungkot. Aba, yung Diyos, kinumpara sa mga ginawa ng kamay, tulad ng anyo ng tao, inukit ng kamay, anyo ng mga ibon, four-footed beast, anyo ng hayop, mga gumagapang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao. O makinig larawan ng tao, pribulto, kumuha ng semento, inalo, tama? Ginawang tao, alam niyo dinamitan.
nilagyan ng pintura. Pintura mukha, pintura lahat. Mukha ng tao. Yung isa naman, kumuha ng Nara tree, pinutol. Kumuha ng magaling na mangukit, in-sculpture. Magandang babae dapat, palabasin mo, matangos ang ilong, ha? Pagkatapos, kininis, binarnisan. Nilagyan ng damit. Tapos luluhod ka ron, sa narang yon. Hello? Hello? Tama, mali? Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos natin hindi nakikita sa langit. Huwag natin siyang itulad sa mga ribulto. Kaya wala po tayong ribulto rito sa simbahan. Nakuha nyo? Hello? Sabi dito, sa anyo ng tao, sa anyo ng mga ibon, sa anyo ng mga hayop na may apat na mga paa, hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos natin ay Espiritu, kaya sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tayo kita niya, hindi man natin siya kita, pero ramdam mo ang presensya niya. Ramdam mo. Nakuha niyo mga kapatid? Sabi ng Bible, even the nature says there is God. Nakita na kayo ng mga ibon sa umaga. Gumaganon sila, tumitingin sa langit, ang mga ibon na yan. Mga kapatid? Abay, kahit nga mga hayop, buti pa hayop. At nakakalungkot, sinasabi ng tao, walang Diyos. O paano nabuo yung sanggol sa sinapupunan ng bata? Isipin mo nga, cell ng nanay, cell ng tatay, tama, nagtugma, nagkaroon ng puso, tama, nagkaroon ng brain, nagkaroon ng spinal cord, nagkaroon ng mga tissues, mga kapatid, body organs. Isipin mo kung walang Diyos na nag-orchestrate ng lahat. May gumawa ng pantalon mo, may gumawa ng polo shirt mo, may gumawa ng sandals mo, may gumawa ng ipit mo sa buhok, meron. May gumawa sa atin, siyempre ang Diyos. Amen? At sasabihin mo, walang Diyos. Mangmang ka. Nakakatakot yun. 25. Who changed the truth of God into lie and worship and serve the creature more than the Creator. Isipin mo, pagkatapos gumawa ng sementong tao, o kaya yari sa yantok, o kaya yari sa yakal na kahoy, na babae, lalaki man, abay sabi ito, pinaglingkuran. Hindi po tayo ganun. Ang Diyos po hindi siya kahoy, hindi siya semento, hindi siya bakal. Hindi siya made in wood, made in gold, made in copper, or anuman. Ang Diyos natin ay Espiritu. Amen? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. O, ayan ha. Kaya tayo mga kapatid, ginawa tayo mga sinungaling ng Kastila. Pasensya na po. Yung kanilang reliyon, 1521, pinasok sa atin. Di ba, pumasok Kastila? March 16, 1521. Sabi ron, di ba, ni Lapu-Lapu, ay ni, Yoy Billy, when Philippines was discovered, Yoy Magellan. Anong gusto mo? Hawak cross, hawak espada. Mga Kastila yan. Ano? Susunod ka sa reliyon namin? Pasensya na. Which is Roman Catholicism. Tama, mali. Or papatay namin kayo. Anong ginawa ni Roaraha Humabon? Huwag lang kami mapatay, sige. Buhusan kami ng tubig sa ulo. Maging Katoliko na kami lahat. Anong ginawa nila Lapu-Lapu? Hindi kami papayag sa inyo. Makikipagmapatayan kami sa inyo. Abay mga kapatid, ang dinala sa atin ng mga Kastila, pasensya na kasinungalingan. Isipin mo, gumawa ng kahoy, tas luluhod ka dyan. Parang ito kahoy, ginawa ko. Tapos luluhuran ko, hello, kahoy lang to na inukit. Dapat siya ang lumuhod sa akin, tama, dahil ako ang gumawa sa kanya. Hello? Mga kapatid, ang Diyos po natin hindi po inukit. At ayaw na ayaw niya, kinamumuhian ng Diyos na ipagpalit siya sa mga inuukit na bagay. Kaya wala po tayong ribulto rito. Basahin niyo Exodus 22, sinusumpa ko hanggang ika-4 na henerasyon silang mga lumuluhod, sumasamba sa kanila. Sabi nila, Philippines, Christian country, sa buong Asia, bakit tayo number 2 sa corruption sa buong mundo? Alam niyo ba yon? Dapat nga number 1 tayo. Naglagay lang, kaya nag-number 2 lang tayo. Buong mundo yung mga kapatid, that's true. Sabi niya, for this cause, God gave them up into vile affections, for even their women did change the nature. Ito pa ha. For this cause, medyo tatagalan ko rito ng konti, for this cause, God gave them up into vile affections. Hinayaan sila ng Panginoon. Patitigas ang ulo niyo, bahala kayo. For even their women did change the natural use into that which is against nature.
Tagalogin natin, dahil dito binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. Mahalay. Pag sinabing mahalay, bastos. Tama? Malaswa. Sabi dito, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Ano ibig sabihin, pastor? Babae nagpapakalalaki. Ama mali. May boobs kayo, kami wala kaming boobs. Hello? Iba ang genitals ng babae at sa lalaki. Hello? Nakuha nyo? Meron kami nito, kayo wala kayo nun. Hello, alam nyo ba? Kaya nga, ano nangyari sa tao? Ayun, mahalay. Babae ka, pero sinasabi mong lalaki ka, asan yung nasa harapan mong kagaya namin? Letter P, meron ka nun? I'm sorry. Walang masama sa body parts. Sasabihin mo, babae ka. Babae ang nature mo. Tapos sasabihin mo, lalaki ka. May penis ka, wala. Kung ang hayop nga, alam mo kung babae at lalaki, buti pang hayop, alam nila sarili, babae, lalaki. Nagiging mangmang ang tao. Hello? Kung ikaw naman ay lalaki, sasabihin mo, babae ka, hello? Tingnan mo genitals mo. Hello? Buti pang aso, alam niyang lalaki siya at babae sila. Makinig ha. Ayan ang pastor, masyado mo naman. Basahin mo ang Bible, Hindi ka niloloko ng Bible. Ito ang totoo, ito ang tama. Pasensya na. Noong ako'y kabataan, muntik na ako maging Becky. Pasensya na. Mga kaibigan ko, mga Becky. Hello? Pasensya na. Tawag nila sa akin nung elementary, si Pepsi, kasi may mga alias-alias eh. Ako raw si Pepsi Paloma. Hindi ko na alam mukha ni Pepsi Paloma. Pero maganda siya nung nakita ko malaki siya. Yung isa naman, nalimutan ko yung mga kabarkada ko, puro kami malilembot kami. Makinig mahal po tayo ng Diyos. Amen? Pero nung nakita ko ito, ay mali pala. Sabi ng Diyos, huwag mong palitan. Kung lalaki ka, huwag mong palitan ng sarili mo. Kung sabihin mong babae ka, mahala yun. Kung ikaw naman ay babae, huwag mong sabihin lalaki ka, mahala yun. Ay sabi ng Bible. Pinalitan ang kanilang pagkababae ng katutubong kagamitan. Pag sinabing katutubo, yun ka normal ka. Lalaki ka, lalaki ka. Babae siya. Araw-araw, tama? Buwan-buwan. Umaga-umaga, gabi-gabi. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan, abnormal yan. Mali yun. Nakuha niyo mga kapatid? Alam niyo, ito makinig Ito po ang sinasabi ng Bible. Wala po tayong pinapagalitan dito. Kasalanan kasi yun Hello? Anyo na kasalanan yun Ginawa ka ng Diyos lalaki, sasabihin mo babae ka, kasalanan yun Daig mo ang Diyos. Dinisenyo kanyang lalaki ka, sasabihin mo babae ka, ikaw naman babae ka. May boobs ka, meron kang genitalia, may hiwa ka sa baba, tapos sasabihin mo lalaki ka. Nilikha ka ng Diyos, disenyo sa'yo ng Diyos, magpasalamat ka at naging babae ka. Amen? Purihin mo ang Diyos dahil babae ka, purihin mo ang Diyos dahil lalaki ka. Pero kapag iniba mo yan, ang sabi ng Diyos, mahala yan po ay sala sa harapan ng Diyos. Lalaki sa lalaki, nagpapatulan. Hello. Babae sa babae, nagpapatulan. Hello. Buti pang hayop. Alam nila kung babae at lalaki sila. Hello, asan yung kaisipan ng tao? Nakuha niyo mga kapatid, uri ng kasalanan, kahalayan. 27. And likewise also the men, kala nyo babae lang, kanina babae, di ba? Ito naman, and also the men, ganun din ang mga lalaki, living the natural use of the woman. Lalaki ka, gusto mo maging babae, and burn in their lust one toward another, men with men, lalaki sa lalaki, working that which is unseemly, and receiving in them that recompense of their error. Tagalogin natin, pastor, basahin nyo, hindi ko nagsulat yan, ang Bible. At gayon din naman ang mga lalaki, na nang iwan na ang katutubong kagamitan at gusto maging mga babae,
at nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, at gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa mga lalaki. Ayan Romans chapter 1 verse 28, 7. Hello. At tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Makinig, kung nabubuhay lang siya, at buhay pa sana ngayon, pwede ko siyang galing dito ay wala kang ibubuga sa kanya. Nanay niya ay German, hello. 6-footer ang height. Nanay niya German, flawless. Nanay niya Pilipina pala, tatay niya German. Nung bata siya, bakit daw siya parang nagrebelte at nagkaganon, naging siyang bading? Makinig. Kasi binubuli siya ng mga kaklase niya. Binubuli siya ng mga kaklase niya. Alam mo, sinabi niya sa kanyang sarili, gusto kong gantihan ang mga lalaki. At sinabi niya sa kanyang sarili, gusto kong wasakin yung mga pamilya. Yun ang motto niya sa buhay niya. Wasakin niya yung mga mag-asawa. Kaya alam mo, ginawa niya, German ang tatay, punta sa ibang bansa. Pinatanggal yung penis niya. Naging flat. Nagpa-inject siya ng mga hormone sa katawan para lumobo yung kanyang dibdib at magkaroon siya ng hips dito. Makinig. Nilalaban siya ng Pilipinas, international modeling, pageant sa ibang bansa. Maganda siya. Yung kanyang buhok ay kala mo marigold na ang ganda. Yung curly na mahaba na kulot-kulot. Ang ganda niya. Makinig. Isang araw, marami na siya naging kapartner Makinig, iba't ibang lahi pang lalaki naging partner niya. Puti, may itim. Ang gusto niya, yung mga may mga partner para masirang asawa, pamilya. Yun ang motto niya Isang beses, bumalik siya ng Pilipinas. Parang, naano siya sa sarili niya, parang, tama ba itong ginagawa ko? Yung bang pangusap ng Panginoon sa kanya, mali yung buhay mo Masaya ka ba dyan talaga? Payapa talaga ka ba dyan sa ginagawa mo? Alam mo, lasing siya. Lasing siya. Punta siya ng CR. Kasi nakating siya ng funeral service, may patay sa 13. Pumunta siya sa kaibigan niya kasi Pilipino Pauwi-uwi ng Pilipinas, pageant siya Nilaban sa ibang bansa. Sabi ng pastor, ang Bible, makasalanan, bla bla bla, bla bla bla. Yan ay kahalayan sa harapan ng Diyos. Hindi siya kilala ng pastor, hindi niya kilala yung pastor kasi first time siyang pumunta sa patay, pero bakit ganun ang mensahe? Hanggang umuwi siya, uminom siya ng alak, at doon sa hotel na tinutuluyan niya, at talagang kinukonsensya siya ng Panginoon, mali yung buhay mo, mali. Hanggang sabi niya, naisukan niya na yung mga dapat niyang isuka sa bowl, doon siya nakatulog sa loob ng CR. Sa sarili niya, mali yung buhay niya. Nabigyan siya ng isang trucks. Yung isang trucks, binigyan siya ng isang trucks, hindi ko alam kung bata ang nagbigay sa kanya. Basta mga kapatid, itong kwento, totoo po ito, tutulay. Nakita niya, Baptist Church. Nasa Makati siya. Nasa condo siya sa Makati. Nakita niya, Bible Baptist Church Makati. Nagising siya ng umaga, nandun pa rin yung trucks. Siguro nasuka-sukahan niya na yung buong CR doon. Sabi niya sa sarili niya, hanapin ko to. Hinanap niya yung isang simbahan sa Makati. Ayun pala, nandun lang sa kabilang kanto. Di ba ang ganda pa ng buhok niya? Makinig, ito po yung totoo po ito. Totoong istorya po ito, hindi po kwentong putsero. Makinig po. Alam mo, sabi niya, umating siya ng simba. Siyempre, pageant ka Miss Philippines ka Abay, pinanlalabang ka ng Pilipinas sa ibang bansa. Upo siya sa unahan ng simbahan sa Makati, Bible Baptist, kila Pastor Jerry Nable sa Makati. Alam mo, first time niyang bisita sa upuan, nasa unahan siya. Siyempre, ang ganda-ganda niya, flawless, diba? Sleeveless ang suot niya. Yung harap niya talagang maganda. Ang ganda ng hubog ng katawan niya. Pero yung mensahe ng pastor, tusok-tusok sa kanyang puso. Hindi naman siya kilala ng pastor
First time niyang pumunta sa simbahan na yun. Alam mo, convicted siya ng Panginoon. Pagkatapos sa invitation, lumapit sa sonahan, umiyak sa Panginoon, nagsisi sa kanyang pagkakamali. Alam mo, sabi niya, pagkatapos ang simba ng umagang yon, naghanap siya ng barbershop. Di ba nakita siya ng mga miyembro doon, mga usher, ang ganda-ganda niya. Abay, bumalik siya ng hapon, 7 na buhok. Pero yung katawan niya, yung pa rin. Nagulat sila. Gulat na gulat sila. Alam mo, lumapit siya sa pastor, Pastor, alam ko yung buhay ko, Pastor, hindi maayos. Gusto kong ayusin ang buhay ko. To cut the story short, mga kapatid, ang pangalan niya si Lori. Merns, ang apelido niya, Merns. Kasi German eh. Rory Merns. Nanay niya Pilipina, tatay niya German. Alam niyo mga kapatid, to cut the story short, sabi niya, Pastor, gusto kong mag-aral sa seminary. Gusto kong lumago sa Panginoon. Teka. Papayag ka? Makikisiar ka sa CR ng mga lalaki. Kaya mo? Kaya mong tiisin? Makita ka nila kasi talagang mayroon siya. Kaya mo ang kanyang katawan. Gawa ng mga tinuturok na gamot sa kanya. Pastor, titiisin ko. Kasi gusto kong magbago. Hello? Gusto niyo magbago. Tapusin natin ang kwento. Makinig. Nagkita kami sa silang, dito sa silang Unida. Diyan sa malapit sa Petron. Silang yung welcome silang. Meron diyang simbang Unida Church eh. Sakto kinuha kong speaker ng mga young people. Nakita ko siya, mamang-mama, gwapo eh. Tangkad, mga 6 footer ang height. Maputi, gwapo. Pinakita niya sa akin yung picture. Sabi niya, Brad, wala mo sino to. Sabi ko, ganda naman ng babaeng to, Miss Universe. Alam mo, sabi niya, ako yan. Ako nga yan, Pastor. Dati. Nakapangasawa siya ng babae. Taga Makati. Teka, sabi ko, paano yan? Makinig ha. Tanggap ng girlfriend mo, yung sitwasyon mo, wala ka nang harap eh, putol na eh. Tanggap ng kasintahan niya. Makinig, nagbago siya. Kasi alam niya, convicted siya ng banal na spirito ng kanyang buhay ay mali. Nagbago siya. Nakuha niyo mga kapatid, nagbago siya. Sabi rin dito mga kapatid, balikan nating talata. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iniwan ng katutubong kagamitan at gusto maging mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa mga lalaki at tumatanggap ng kanilang sarili sa kagantihan ng kanilang pagkakamali. O sabihin nyo, si Pastor lang nagsabi na mali yung ganung buhay. Nakuha niyo mga kapatid? Ano pa? Basahin ko na para mabilis. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. At palibhasa, hindi nila minagaling ang nakilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Ano pa 29? Being filled with unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisper. Sa Tagalog, nangapos po sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pandaraya, ng kasamaan at mapagupasala. 30. Backbiters, haters of God, deceitful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Tagalog, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagpuri, mga mangangatha ng kasamaan, mga suwayin sa mga magulang, masuwayin sa magulang. O mga anak, hello, makinig, mga anak, kamusta kayo sa inyong mga magulang? Masunurin ba tayo sa Panginoon? Masunurin ba tayo sa ating mga magulang na binigay ng Diyos sa atin? Hello, mga anak. Pag sinabi ba ng magulang mo, mag-aral ka ng mabuti, mag-aral ka ng mabuti, nag-aaral ka ba ng mabuti? Pag inutusan ka ba ng magulang mo, nagbiling sa'yo, sinusunod mo ba? Ayan mga kabataan, sabi diyan, masuwayin sa magulang. Napanood niyo sa YouTube, hindi ko kaya, pabirang yan. Nung tumanda ang nanay,
Nagpasa-pasahan na yung magulang kung saan titira. Hanggang yung nanay naglalakad na lang, dyan na lang natutulog sa kalsada. Isipin mo nung bata ka, hindi ka nga, ayaw nga ng nanay at tatay mong madampian ka ng lamok, kahit yung paa ng lamok, ayaw kang padapuin. Tapos, nung tumanda ang magulang mo, parang pinagpasapasahan mo na. Hello? Yung hirap ng magulang mo sa'yo, palaki ka lang. O, hindi mga perfectong nanay, tatay, tama? Nagkakamali rin kami. Pero ang mga magulang hindi dapat suwayin, lalo pat mabuti ang sinasabi sa atin. Matuto tayong gumalang at rumispeto. Amen? Sapagkat walang mabuting magulang na gusto niyang mapahamak ang kanyang anak. Amen? Yung mabuting magulang gusto niya yung ikakabuti ng kanyang anak. O kagabi may kabataang pumunta rito. Babae. Anong oras na? Past 7 na, madilim na dyan. Kahit sabihin natin may liwanag, pero babae ka, maglalakad ka ng ganung oras. 13 years old. Ikaklase 12, kaklase ng kaibigan natin dito. Sabi ko, sino yun? May naghanap daw. Sige, pakitawag mo. Sabi mo kay Becca, tawagin, baka mapahamak dyan sa kalsada. Pupunta rin sa kaklase, maglalakad pa. Paano kung mapahamak yung bata? Sabi ko, punta ka rito, pakainin mo rito. Kung wala siya matutuin, patulugin dito, umuwi siya ng araw. Yung magulang dumating, halos atakihin na sa puso, kakahanap sa bata. Mga magulang, mahal tayo ng ating mga magulang, mga anak. Kayo naman mga anak, abay, mahalin natin ang ating mga magulang, amen? Irespeto natin sila. Isipin mo yung tatay, aatakihin na sa puso. Ako nga, sa totoo lang ha, yung umalis ako sa mga anak ko, nag-aalala ako Pasensya na hanggang ngayon. Kung pwede ko lang silang isama kung saan ako pupunta, isasama ko sila Mga kapatid, mga anak, makinig huwag maging matigas ang ulo. Amen? Sa mga magulang. Mahalin natin ating mga magulang, sundin natin sila, irespeto natin sila. Amen? Mga anak? Mga anak? Respeto natin sila. Ano pa? 31, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable and merciful. Sa wikang Tagalog, makinig po, makinig. Mga uri po ito ng kasalanan, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, yung kasunduan, hindi tapat. Mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Yan ang tao Huling talata. Huli na ba yun? Huli na nga. So mga kapatid, etong disenyo sa iyo ng Diyos, magpasalamat ka. Nagpapasalamat ako, ako'y tatay. Amen? Kung nanay ka, magpasalamat ka kung nanay ka. Kung ikaw ay kabataang babae, magpasalamat ka kung kabataang babae ka. Kung ikaw ay kabataang lalaki, magpasalamat ka dahil kabataang lalaki ka. Amen? Abay, magpasalamat tayo sa Diyos. Okay, pangalawa, 5 facts about life. Una, lahat tayo nagkasala. Pangalawa, lahat tayo ay mamamatay. Anong kabayaran ng kasalanan? Sabi sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tumingin kayo sa unahan. Pag namatay ka, dinala ka sa ospital, makinig dinala ka sa morgue, lalagyan ka ng tag sa paa. Minsan lang naman tayo, may merienda naman tayo after Na-hospital ako. Anong taon yun, Len? 2007? 2011. Peptic ulcer. Na halos maghiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan. Kasi walang tao sa simbahan. Worker ako ng church. Alam mo yung pupo ko, ganito kaitim. Siguro napupo ako, 4 days na ako napupo ng ganitong kulay, kaitim. Ako lang mag-isa sa simbahan, walang tao. Worker ako sa Lighthouse Dasma. Yung huli kong punta ng CR, talagang parang maghihiwalay na yung kaluluwa ko Gusto nang humiwalay Pupo ako. Gusto ko humingi ng saklolo. Kasi siyempre, simbahan yun, bakod. Punta ako dun sa sa pinto kasi kahoy naman yung pinto. Nagmadali ako, gumapang ako sa pinto, talagang may mahampas lang ako na pinto tunog lang ba? Inano ko yung pinto kasi malapit na sa gate Pagdating ko sa pinto, lulupay-pay na ako bago ako mawala ng malay. Pinalo ko ng pinalo yung kamay yung pinto.
So may taong pumasok, siguro, uy, gumagalabog sa loob. Bumagsak ako nung wala na akong malay. Sa madaling salita mga kapatid, tinakbo ko ng ospital. Nandun ako sa ospital, lesson learned din to ha, pag nasa ospital kayo, huwag kayong gagamit ng cellphone. Nakakabinat, nakakapanghina. Okay na sana ako medyo okay na. Pinilit kong naghahanap akong matext. So, alam niyo yung cellphone ordinaryo. Siyempre, text ka. Kaya hindi naman ako makahinga. Tapos, ito pa sistema. May pinasok na pasyente sa harapan ko, higaan, magkatapat kami. Pinasok siya, kumuha ng plancha yung mga doktor. Alam niyo yung plancha? Yung nilalagay sa dibdib. Tapos, lalagyan ng kuryente, parang ma-revive. Nasa harapan ko, yung pasyenteng yun, nire-revive. Sa madaling salita, hindi na-revive. Namatay. Siyempre ka, pasyente ka, nasa harapan mo pa, kitang-kita mo yung ginagawa. Para akong nanginig yung mga tuhod ko. Hindi ko makahinga. Di sabi ko, nagpipilit akong umalis dun sa room. Pumunta ako dun sa may hagdan pababa, yung side stair. Para sabi ko, makaano ko ng preskong hangin. Alam mo yung side stair na napuntahan ko? Yung tapat pala nun, akala ko, ano lang ng hospital, section lang ng hospital. Tumapat ako ron para makahinga ako ng hangin sariwa. Maya-maya, yung patay na ni-revive, binaba na. Kung saan ako nakatingin ng ganyan, nagpapahinga ako, dumaan naman yung patay doon. Pinasok doon sa kwartong yon. Yung palang napuntahan ko ay morgue. Sabi ko, pambira, di lalo akong pinahinaan. Lalo kung ano, parang mamamatay na ako. Si Mrs. dumating. Nay, nakita niyo po ba yung pasyente ko rito? Akala niya nasa morgue na ako. Sa tapat lang ng morgue, bumalik ako. Ba't ka bumalik? Kasi piling ko mamatay na ako Naghihiwalay na yung kaluluwa. Alam niyo mga kapatid ayan. Dahil sa kasalanan, ang tao ay mamamatay. Mabilis na lang po ito. Sabi diyan, you are a sinner before God, you're going to die. Makinig you will be judged. Hello? Huhukaman ka. Harap tayo sa paghukom. Anong hukom ng Diyos? Makinig. Dalawa lang ang pupunta ng tao, tumingin kayo dito sa unahan. Ilang pinto nakikita nyo? Dalawa lang ang pupunta ng tao, walang gitna, walang limbo, walang purgatory. Hindi po totoo yun. Dalawa lang pupunta ng tao. Pag pinikit mo ang iyong mga mata na hindi ka na magigising sa lupa, dalawa lang ang makikita mo. Liwanag at ito. Kaluwalhatian at pagdurusa. Mga kapatid, nasa Bible yan. Langit. Kung si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay nagsisi na sa iyong mga kasalanan, si Kristo ay sinampalatayanan mo na, walang duda, 100% sa langit ka. Hindi usapan doon relihiyon. Ang usapan doon, si Kristo ba'y tunay mong sinampalatayanan sa buhay mo? Mga kapatid, langit ka, sa presensya ka ng Diyos pupunta. Pero, makinig, nung nabubuhay ka, ayaw mong pakinggan ang salita ng Diyos. Piling mo mas magaling ka pa sa Diyos. Tinanggihan mo ang katubusan ni Kristong ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung kamatayan niya. Yung buhay niya at dugo sa krus ng Kalbaryo na buhos, tinanggihan mo pa para sa katubusan mo. Ayaw mo tanggapin ang kamatayan ni Kristo. Hindi mo siya sinampalatayanan. Anong sabi sa Luke 16:23? Basahin natin sa Bible, nakasulat. And in hell, he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham far off, and Lazarus in his bosom, at sa Hades, impyerno. Na nasa pagdurusa ay tiningila niya ang kanyang mga mata at natanaw niya sa malayo si Abraham at si Lazarus ay nasa kanyang sinapupunan. Mga kapatid, listen, makinig po. Ang impyerno po ay tiyak na lugar sa mga taong tumanggi sa Diyos, sa mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. Ay pambira pa saan ba makikita ang impyerno? Sa ilalim ng lupa. Ano ba yung binubugan ng bulkan?
Saan galing yan? Sa impyerno. Yung outer court. Outer court, Tagalogin mo, hell. Inglesin mo babaw, hell. Tagalogin mo, impyerno. At alam niyo bang impyerno, temporal place pa yan? Wala na pong paraiso, wala nang paradise. Ang paradise, nung si Kristo po'y namatay, tama, 3 araw, 3 gabi, namatay siya, di ba? Pumunta siya sa gitna ng mundo, sa outer court. At lahat ng mga santo ron, mga banal, kinuha niya. So, ano nangyari sa paraiso? Sinakop ng impyerno. Lalong pinalaki ng impyerno ang kanyang bunganga. Mababasa natin dito sa talata. Ano sabi diyan? Ano bang karakteristik ng impyerno? Makinig po, tingnan niyo po ito. Where their worm dieth not, ang mga mauod dito hindi namamatay, and the fire is not quenched, na dooy hindi namamatay ang kanilang mga uod at hindi namamatay ang apoy. Mga kapatid, impyerno. Kailan ba namatay sa ilalim ng bulkan ng mga apoy dyan? Outer court, hindi namamatay yan. Revelation 1:18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Sabi ni Jesus, Amen. And have the keys of hell and death. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, sabi diyan, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay, magpakailanman. Sino yung si Kristo? Ano sabi ni Kristo? At nasa akin ang susi ng kamatayan ng impyerno ng Hades. Wala kay San Pedro. Tayo mga Pinoy, ginawa mo pang sugarol at mananabong si San Pedro, may manok daw sa ano. Ginawa mo pang sugarol siya at mangsasabong. At wala rin siyang susi. Ang susi na kay Jesus, siya mismong may susi ng langit at impyerno, hindi si San Pedro. Tinuruan tayo ng mga kasila ng kasinungalingan O, diba? Ang may susi, mga kapatid, si Jesus, hindi si San Pedro, o sino-sinong santo. At, naku, kung bababa ng San Pedro, siguro babatukan yung mga, may raw siya may manok daw siyang hawak. At nasa kanya susi ng langit. Hindi po totoo yun. Na kay Jesus siya ang susi ng langit at kapahamakan. Pag tinanggihan mo ang Diyos, susi o impyerno ka. Nung nabubuhay ka, hindi ka nakinig sa Panginoon Nakuha niyo mga kapatid? Abay, kala mo, madaling mapahamak dyan. Ito pa. Revelation 20:14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Sa wikang Tagalog, ang kamatayan at ang impyerno o Hades ay tinapon, binulig sa dagat-dagatang apoy. Ang hell, temporary place, pero meron pang mas malaki sa impyerno. Anong tawag doon? Lake of fire. Sabi diyan, ang kamatayan at ang impyerno o Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Yan ang totoo, ang Bible hindi nagsisinungaling. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid, ang dagat-dagatang apoy. Kasi doon din po itatapon si Satanas Saka yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos, mga mangkukula, manggagaway, sinungaling, lumalaban sa magulang, mapangalunya, at iba pa mga kapatid, itatapon po doon sa lake of fire. Sabi ng Revelation, tingnan mo itsura mo dyan. Nasa kalagitnaan ka ng mas matindi pa yun sa barbecue mga kapatid. Bakal na tunaw, lusaw na mga bato. Mas matindi pa sa kumukulong tubig. Diyan ka, ramdam mo lahat ng init. Paso. Bukod sa paso, mga kapatid, yung mga uod na may mga matatalas pang, mga ngipin, ngangat-ngatin laman-laman mo, ramdam mo lahat, isipin mo yon. Yan ang sabi ng Bible, may mga uod na hindi kailanman mamamatay. Susuot yan sa ilong mo, sa tainga mo. Mga kapatid, kung saan may butas, susuot yan lahat. Tapos nasa gitna ka pa, gusto mong mamatay pero hindi ka mamatay-matay. Mga kapatid, yan ang sasapitin ng mga taong ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw makinig sa sinasabi ng Biblia. Sa Matthew 10:28, sabi niya, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both body and soul in hell. Sa wikang Tagalog, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan,
Datapat hindi nakapapatay ng kaluluwa, kundi o bagkus, matakot kayo, katakutan ninyo, yaong nakakapuksa ng kaluluwa katawan sa impyerno. Sino yun? Ang Panginoon. Pati si Satanas kasi itatapon din sa impyerno sa lake of fire. Nakuha niyo mga kapatid, abay, kabataan, hello, matakot ka sa Diyos. Kahit tayo po mga nanay at tatay, matakot tayo sa Diyos. Hindi ganun kadali na mapahamak. Pag pinikit mo naman yung mga mata sa kabilang buhay, wala nang balikan yan mga kapatid. Ano pa sa Matthew 89? And if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into a life without one eye rather than having two eyes to be cast into the hellfire. Sa wikang Tagalog, at kung ang mata mo ang makakatisod sa iyo ay dukutin mo at iyong itapon, mabuti pa sa iyong pumasok sa buhay na isang mata kaysa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. Yan ang sabi ng Bible, ganun katindi yun. Hindi po yun exaggeration. Ngayon na nga lang, ang init na, di ba? Nagre-reklamo na tayo sa init eh. Eh, isipin mo, nandyan ka, oh. Grabe. Ewan kung, grabe. Kahit anong gusto mong pangarap na mamatay ka na, eh, walang kamatayan sa impyerno. Yung buong katawan mo, nandun, itatapon eh. Pati kahaluluwa mo, eh, pagsasamahin yan. Psalms 9:17, the wicked shall be turned into hell, oh. And all the nations that forget God. Sa wikang Tagalog, ang masama ay mauuwi sa Sheol, sa impyerno. Pati ang lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Regardless kung anong tinapos mong pag-aaral sa mundong ito, mayaman ka. Pag namatay ka, makinig, pag namatay ka na wala kang Kristo sa iyong buhay, sabi rito, itatapon ka sa impyerno. Nandun ka sa impyerno, di ba? At itatapon ka pa pati ang impyerno sa lawa ng apoy. Mas malaki yung mga kapatid. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, tumingki sa unahan, makinig, makasalanan ka, mamamatay ka, mapapahama ka sa impyerno, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Paso, sino makakapagligtas sa akin? Sabi diyan, your only hope is the Lord Jesus Christ. Hindi ang simbahan ito. Bagaman nagtuturo tayo rito ng tama, amen? Ang Baptist Church. Pero tandaan natin to mga kapatid, ang una't huli mong pag-asa, wala nang iba na ipinapangaral natin, walang iba kundi si Kristo. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Bakit, Pastor? Totoo ang impyerno. Kasinungalingan ang limbo, kasinungalingan ang purgatorio. Totoong may langit, kapag si Kristo ay tinanggap mo, meron kang katiyakan ng langit. Pero kapag si Kristo hindi mo sinampalatayanan, pinagtiwalaan, kalunos-lunos ang mangyayari sa impyerno at sa lawa pa ng apoy. Mga kapatid, ang kailangan mo ay si Kristo. Mga nanay, mga tatay, mga kabataan, kung hindi ka paligtas, abay, kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Kung hindi, mapapahamak ka sa impyerno. Tayo pong lahat ay tumayo. Lahat po ay tumayo at pumikit. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Mananalangin po tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa oras pong ito, Panginoon, kausapin niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang mga tatay at mga anak na nandito. O Panginoon, nilikha mo kami ayon sa iyong wangis, nilikha mo kami, Diyos, upang kami sumamba at maglingkod sa iyo. Yun lang po ang dahilan at wala nang iba. Magbigay kami ng kasiyahan, kaluguran sa iyo, Panginoon. Sampahin ka namin, paglingkuran ka namin. Subalit tayo sa pagkakasala ng una naming mga magulang, ang kasalanan yun ay minana namin. At dahil doon, ang tao ay mamamatay, papano, babalik sa lupa. At ang masaklap nito, kung kami pumanaw nang wala kaming pagsampalataya sa iyo, at ikaw ay Kristo, wala pa sa aming buhay, kalunos-lunos ang aming sasapitin. Kalunos-lunos ang sasapitin ng bawat isa na wala pa sa iyo, Panginoong Jesus. Sa impyerno, at sa impyerno itatahpon pa sa lawa ng apoy. Panginoon, dalangin ko, kausapin niyo po ang bawat isa sa umagang ito. Mausap kayo, Panginoon, sa puso at isipan ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon,
Makita ng bawat isa, O Diyos, ang mga sarili nila sa inyong harapan, at sila po, O Diyos, ay magpakumbaba. Lumapit sa iyo, Panginoon, humingi ng tawad, magsisi sa aming mga kalikuan, at Panginoon, ikaw ay aming kilalanin, pagtiwalaan, sampalatayanan bilang iyong Panginoong tagapagligtas o kanilang Panginoong tagapagligtas. Okay, habang nakayukot nakapikit ang bawat isa, kaibigan, kapag ba'y sumapit sa iyo ang kamatayan, alam mo na ba kung saan ka tutungo pag ikaw ay binawian ng buhay? Nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Si Kristo ay nagpapatawad. Pikit lang po tayo at yumuko. Lahat po'y pumikit at yumuko. Tingnan mo yung sarili. Kapag ikaw ba'y namatay, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. It's either langit o impyerno. Tiyak mo na ba kung saan ka pupunta, kaibigan? Hindi dito usapan relihiyon. Ang tanong ko sa iyo, tiyak mo na ba, sigurado ka na ba pag namatay ka kung saan ka pupunta, kung sa langit? Abay, kung hindi pa, kaibigan, sa umagang ito, kailangan mo si Jesus pabuksan sa iyong buhay. Hindi itong iningitian ang impyerno. Doon hindi kang ngingiti. Walang ngitian doon. Ngiwi meron. At naguhumiyaw ka. Mananaghoy ka sa sobrang paghihirap. Tiyak mo na ba na ikaw ay sa langit pupunta? Baka akala mo Kristiyano ka, pero ang totoo pala hindi. Hello? Si Judas, tagasunod ni Kristo. Nabautismuhan pa. Nakita niya lahat ng milagro ni Kristo. Pero sa bandang dulo, siya pala ay anak ng diablo, ng kapahamakan. Pinagkanulo ang manunubos. Abay, sa umagang ito, siyasatin natin ating mga sarili. Ikaw ba'y tunay na Kristiyano? Abay, kung tunay kang Kristiyano, mamahalin mo ang kabanalan. Mamahalin mo ang salita ng Diyos. Susundin mo ito kung tunay kang Kristiyano. Masaya kang susundin ito. Pero kaibigan, kung wala ka pang katiyakan ng gano'n, ang kailangan mo si Kristo. Habang nakiyot nakapikit sa umagang ito, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Humingi rin ng tawad sa iyong mga pagkakasala. At si Kristo ay tanggapin mo rin sa iyong buhay. Sabi ni Jesus, siya'y nagpapatawad, siya'y nagliligtas, siya'y nagbabago ng buhay. Abay, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo sa sarili mong paraan. Hindi kitang kayang baguhin. Ang makakapagbago ng buhay natin walang iba kundi si Kristo. Hayaan mong pangunahan ka ng Panginoon. Pigit lang lahat at yumuko. Walang mag-uusap. Si Kristo ba'y pinagtiwalaan mo na ng iyong buhay? Si Kristo ba'y tinanggap mo na sa iyong buhay? Kaibigan, sabi ng Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan, si Kristo marahil kumakatok sa iyo, bakit hindi mo siya pagbuksan? Abay, sabi ng Panginoon, silang mga tumanggi sa Diyos ay mapapahamak sa impyerno, sa lawa ng apoy. Mga nanay, mga tatay, mga anak, kung si Kristo ay wala pa sa iyo, kailangan mo si Kristo. Hindi ako nagliligtas, hindi ang simbahan ito, pero si Kristo ang nagliligtas. Kailangan mo siya. Meron ba sa ating kalagitnaan magsasabing, Pastor, pag-pray niyo po ako, gusto ko rin tanggapin si Jesus sa aking buhay. Ayaw ko pong mapahamak sa impyerno. Meron ba? Taas ang kamay habang nakayot nakapikit. Ipapanalangin kita. Pikit lang, sige. Taas mo lang yung kamay. Pastor, gusto ko pong tanggapin si Jesus sa aking buhay. Ayaw ko pong mapahamak sa impyerno. Pikit lang. Taas ang kamay. Thank you. Sino pa? Meron pa ba? Salamat. Meron pa ba? Mga anak, mga magulang, meron pa ba sa atin? Gusto mo rin bang pagtiwalaan si Jesus sa buhay mo? Taas lang ang kamay. Meron pa ba? Last call. Huli kong paaniyaya. Nagtaas ka ng kamay, ibig sabihin, ayaw rin natin mapahamak sa impyerno, tama? At si Kristo ay kailangan mo. Kung baba natin ang ating mga kamay. This time, sabayan mo ko sa panalangin. Sambitin mo ito ng taimtim sa iyong puso. Ito ay panalangin ng pagtitiwala sa Panginoon. Sambitin mo ito sa iyong mga labi, galing sa iyong puso. Itong panalangin, sundan mo ako. Nakahanda na po ba kayo? Okay, sundan mo ako itong panalangin. Panginoong Diyos, ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Ako po'y mapapahamak sa impyerno dahil sa aking mga kasalanan. Subalit ikaw, Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran
at tubusin ang lahat ng aking mga pagkakasala. Panginoon, tao sa aking puso. Sa umaga pong ito, hinihingi ko ng tawad at pinagsisihan ang lahat ng aking mga kasalanan. Ayoko pong mapahamak sa impyerno. Jesus, ako'y naniniwala sa iyo na namatay ka sa krus ng Kalbaryo, nilibing, pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, nabuhay na muli upang ipakita na ikaw nga'y Diyos at tagapagligtas, aking tagapagligtas. Sa umaga pong ito, pinagbubuksan kita sa aking puso. Ako'y naniniwala sa iyo. Ako'y nananampalataya sa iyo. Mula ngayon, O Jesus, maghari ka nawa sa aking puso, sa aking buhay. Tulungan mo ako na lumago sa iyong mga salita. Maraming salamat pong muli. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung ginawa mong panalangin yan sa puso mo, tao sa puso, pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Yan yung pinakamahalagang pasya na magagawa ng isang tao habang siya'y nabubuhay, ang si Kristo'y pagbuksan sa iyong buhay. Tumayo po tayong lahat at manatiling nakayukot nakapikit. Tumayo po tayong lahat, manatiling nakayukot nakapikit. Sa atin naman po, na mga miyembro dito sa church, mga kapatid, nawa wag natin kalimutan ang sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Nawa araw-araw, gunitain mo ito sa puso mo. Huwag kang lumayo sa Diyos. Magpatuloy ka. Huwag mong hayaan ang pag-ibig mo sa Diyos lumamig. Huwag mong hayaan panghinaan ng iyong pananampalataya. Magpatuloy ka kay Kristo. Amen? Maglingkod, tumulong, sumuporta. Maging masaya. Panabig ka ng mga pananambahan at pagtitipon tulad po nito at pakikinig ng kanyang mga salita. Manabig ka. Huwag kang manghinawa. Huwag kang manawa. Maging special sa ito lagi. Mauhaw ka sa kanyang mga salita. At magpatuloy tayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, purihin ka sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa katubusan ng aming kaluluwa, purihin ka, O Diyos. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong biyaya, pero minarapat-dapat mo kami, Ama, sa pamagitan ng banal na Espiritu at ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Purihin ka, O Diyos. Ang lahat ng pasasalamat ay aming binibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Be seated.